Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Very curious, paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video? Yun ang pinakamaling tanong mo. Ito daw Maurilio, kinidnap. Nag-message daw sa kanya, kinidnap. Papaanong magme-message sa'yo na kinidnap kung meron siyang gawang affidavit at nabasa ni Inday Sara? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ayun. Oy, magandang araw sa inyo mga banateros, mabuhay. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oy, ano na? Kamusta na ba? Ano na ang balita sa radyo at TV? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Ang vlogger na walang kwenta, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, at ang vlogger na walang silbi sa buhay. Ayan, ito na naman po tayo. At tayo na naman po ay maghahatid ng sakit ng ulo, katawan, puso, kaluluwa. At aasarin na naman natin, babatikusin ang lahat ng mga kawatan, ng mga switik, ng mga putok sa buho, lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga surot sa pamahalaan, mga ipinutok na lang sana sa kumot, mga magnanakaw, mandarambong, mga umaabuso sa kapangyarihan, mga gumagastos ng pera ng taong bayan sa puros kabalbalan, lahat ng mga kidnapper, mandurugas, mandarambong, mga kuratong balileng, demonyo Santana, Sudas, Barabas, Estas. At una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga bagong subscribers natin at mga lumang subscribers. Yung mga nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe, kitang-kita ko kayo ngayon din. Kaya mabuti pa, lumabas kayo, tingnan nyo kung may nakalagay na subscribe, click nyo yun. Ibig sabihin, nanonood kayo, hindi kayo nakasubscribe. Wala kayong silbi sa bayan pag ganyan. Bakit walang silbi sa bayan? Kung naman boss dada, kapal ng mukha mo. Paano walang silbi sa bayan? Wala kayong silbi sa bayan pag di kayo nag-subscribe, like, and share at comment. Bakit? Kasi maraming kalaban maraming kalaban ngayon na nasa gobyerno. At kung hindi nila mapapanood to at hindi kakalat itong video natin, hindi nila maririnig, maiintindihan na galit na ang mga Pilipino. Kaya nga sabi ko sa inyo, importanteng nagko-comment kayo dyan. Dahil nakikita nila na yung mga nanonood pala kay Boss Dada, mga totoong tao pala to. Hindi pala to mga pabigat lang sa buhay na mga nakaabang lang sa ayuda. Ipakita nyo dyan, ilagay nyo dyan, taga saan kayo, anong trabaho nyo, para alam nila na hindi lang mga walang silbi sa buhay itong mga nagre-reklamo at hindi na masaya sa pamahalaan. Ilagay nyo dyan, nagbabayad kayo ng buwis. Kayo ay bumibili ng mga produkto sa bayang Pilipinas. Pag bumili kayo ng produkto, mga bossing, ibig sabihin niya nakakatulong na kayo sa ekonomiya. Nagbabayad na kayo ng buwis niyan. Kahit na VAT lang yan, buwis pa din yan. Okay, lagi niyong tatandaan yan. Yung lalong-lalo na yung mga empleyado na binabawasan ng sandamukal na kaltas ng gobyerno. Mula mo SSS, PhilHealth, BIR, Pag-ibig, lahat kinakaltas. Lalo kayo, meron kayong mga karapatang magreklamo. Kaya lahat ng mga reklamo ninyo, comment ninyo, ipakita nyo dyan sa comment section para kapag tinignan nila itong channel natin, hindi tayo troll farm. Hindi tayo mga troll lang na yung mga identity natin ay nakatago. Tayo ay naglalabas ng mukha. Tayo ay isinasakripisyo yung ating seguridad. Isinasakripisyo natin yung ating sarili. Sa panahon ngayon, kapag ikay nagsalita, bumatikos, meron silang kapangyarihan na ikulong ka. Worse, patahimikin ka habang panahon.
Oo, ipakita natin na hindi tayo natatakot at never nila tayong kayang panginigin. Dahil ang mga Pilipino, ang lahing Pilipino ay hindi takot sa mga mang-aapi, lalong-lalo na sa mga kriminal magnanakaw, mga kawatan, sindikato sa pamahalaan. Oo, haka na naman ang ha. Aga na naman, haka na ng ha, parang di ka nakakaintindi, para kang presidente nating hanang ha. Ha? Okay, importante yung mga comments ninyo dyan ha. O lalong-lalo na ngayon, naku po, gumaganda na po ang takbo ng sitwasyon ng Bayang Pilipinas. Kahit kapapano, nakakita tayo ng konting liwanag kahit na maraming mga nangyayari sa mundo. Kahit mapapamahal pa rin tayo ng Panginoon kasi hindi pa rin tayo pinababayaan. Hindi niya tayo iniiwanan ng walang pag-asa. Lagi tayong merong pag-asa. Oo, at maya-maya pag-uusapan natin yung mga pag-asa na yan. Oo, pero importante mag-like, mag-share, mag-comment. Dahil importante na malaman ng lahat ng ating mga pinatutungkulan na bagamat tayo fake news peddler, hindi tayo dapat pagkatiwalaan at hindi tayo dapat iniintindi. Bagamat ganon, at least man lang mabasa nila yung inyong mga komento dahil organic, do not panic. Ayan ha. Lagi niyong tatandaan yan. At syempre, ang pinakamaganda, unahan na natin, simulan na natin. Pinakamagandang balita. Pinakamagandang balita mga bossing, itong inilabas ni Senator Cayetano na kanyang prayer, kanyang resolusyon, ano bang tawag din yung kanyang inilabas na resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC the interim release of former President Rodrigo Duterte, including inter alia entering into an arrangement with the ICC to receive custody of PRD in a form of house arrest. Patay kayo dyan. Dito natin ngayon malalaman kung gaano kademonyo talaga si Bongbong Marcos at si Claire. Dito natin malalaman. Patay na natin to para talagang dire-diretso na tayo sa ating pagkukwentuhan. Napakaganda nito. So sinasabi nitong resolusyon ni Alan Peter Cayetano na kailangan daw po si Pangulong Marcos ay nagre-request, Marcos tuloy, na makulong si Marcos. So saka na yan. Nagre-request itong Senate sa ICC at sa Bayang Pilipinas. Natanggapin si Pangulong Duterte. Diba? Basahin natin ng buo yan para mas maintindihan natin mga bossing. Ayan resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate. As in lahat tayo. Kahit si General Torre, si Marbil, basta ikaw ay nasa Pilipinas, i-advocate daw natin, dapat daw gawin natin na before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte, including inter alia entering into an arrangement with the ICC to receive custody of PRD in form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Ayan i-house arrest na lang daw natin, doon na sa Philippine Embassy. Kung ayaw niyong iuwi sa Pilipinas, para at least matingnan talaga siya, maalagaan talaga siya, dapat i-advocate daw ng ating gobyerno. Ikaw yun, Bongbong. Mamaya palinga-linga ka na naman.
Ikaw yon. Oo, alam namin ikaw ang nagpadala doon. Pero dinideny nyo naman yan. Uy, since dinideny nyo naman yan at ang Senado natin being a co-equal body of the government, oo, nagre-request na i-house arrest itong i-advocate daw na i-house arrest si Pangulong Duterte. Saan? Sa Davao? Hindi na. Kahit hindi na sa Davao, interim release, dyan na din sa The Hague, within the vicinity of our embassy there. Ano na natin, i-request na natin mismo sa ICC na tayo ng mga ngalaga. Ano naman mahirap dun? Madali lang yun. Madali lang yun. Yung ikaw presidente, magbibigay ka lang naman ng utos sa DFA. Tapos dyan sa embassy natin sa The Hague, kung may Philippine Embassy dyan, susulat lang sila sa ICC. Kami nang tatanggap. Wag na sa Pilipinas, dito na lang sa amin. Para at least kahit papaano dito mapapangalagaan namin siya, mga Tagalog makakausap niya. Importante rin naman sa amin yung na yan. We will just give you the assurance na walang mangyayari sa kanya masama rito, na magko-comply sa lahat ng mga kailangan. Kung kailangan umatin dyan, mas madali. Pupunta lang siya, mamamasahe lang siya, sasakay siya ng tren, o kaya hatid namin siya ng bisikleta. O siya ay pupunta dyan para kung anong kailangan niya gawin. Humarap ba, mag-zoom or what? Yun ang mga dito mo talaga makikita kung gaano ka brutal, kung gaano ka demonyo santanas itong Marcos administration. Kasi kapag hindi nila pinagbigyan itong request ng Senate nila Alan Peter Cayetano at ng lahat ng mga senador na pipirma nitong resolusyon na to, ibig sabihin siya na talaga. Wala nang dapat sisihin. Siya na talaga yung nagpadala kay Pangulong Duterte dito at impeachable offense yan. Pag hindi nila inacknowledge to, hindi nila ginawa to, ibig sabihin patunay yan na talagang si Bongbong Marcos ang nagpadala kay Pangulong Duterte doon. At yan po ay pagtataksil sa sarili mong kababayan, pagtataksil sa bayang Pilipinas. At yan po grave abuse of discretion yan. At yan po ay impeachable offense po yan. Pwede nang may magsampang impeachment sa kanya kapag hindi niya to. Pagka hindi niya ito inasikaso. Sabihin mo, hindi. Bakit kami makikiusap sa ICC? Wala nga tayong jurisdiction dyan. Hindi nga, Pilipino nga yun nandoon eh. Huwag kayong bobo. Pilipino yun nandoon. Hindi ba? Pwede naman daw. Senado mismo nagre-request. Baka naman, Bongbong, request mo na i-house na natin siya sa property ng Pilipinas, which is yung embassy. Ang embassy kasi ng Pilipinas diyan sa The Hague. Philippine territory yan. So sa teritoryo natin, ilagay na natin siya doon kahit nandiyan siya sa The Hague. Di naman siya makakauwi ng Pilipinas, at least man lang maaalagaan natin siya. Sobrang hirap ba nun? Di ba? Okay lang naman yun. Kayang-kaya naman gawin yun. Di ba? Magre-reklamo pa ba mga makakaliwa doon? Ang gusto naman ng mga makakaliwa, wala lang siya sa Pilipinas, di ba? Ang gusto lang naman ng mga makakaliwa, humarap siya sa ICC, di ba? O humaharap na siya sa ICC, nandoon na siya. O may interim release nga, pwedeng mapunta siya sa ibang bansa. Pero ang nire-request na nga lang ng mga senador natin, doon na mismo sa The Hague. Doon na mismo sa property natin doon para talagang matutukan. Una, yung health ni Pangulong Duterte. Pangalawa, yung pagkain, importante yun. Well, unless talagang satanas itong putragis na Bongbong Marcos na to at i-deny niya pati ito. Pag dininay niya ito, wala na tayong pag-uusapan doon. Ibig sabihin, talagang dinala niya si Pangulong Duterte doon hindi para humarap sa kaso, kundi para maghirap at doon mamatay. Tama? Pwede na ba tayo mag-assume na gano'n? Diba? Pwede na ba tayo mag-assume na gano'n na kapag hindi niya ito inasikaso, ibig sabihin talagang siyang may kasalanan. Ano pa ba yung kanilang mga grounds? Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Philippines is a state party, guarantees that everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law. Well, ano naman to? Kumbaga lahat naman yata ay ganito. You are proven innocent until proven otherwise, di ba?
Article 10 of the ICCPR, no? ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights, ha? Bumundo to. Article number 10 of the ICCPR provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect to the inherent dignity of the human person. The rules of procedure and evidence of the International Criminal Court allows person being tried therein interim release. Nangyari na kasi ito. It was actually granted sa isang kaso ni Jean-Pierre Bemba Gombo, a Congolese rebel leader facing trial before the ICC for war crimes and crimes against humanity in the Central African Republic, who was released under specific conditions which included prohibitions on making public statements in the case, bawal lang pag-usapan yung kaso, di ba? Changing address without prior notice, yun lang yung mga yung mga pinagbabawal. Bawal kang lumipat ng bahay nang hindi alam. And contacting any witnesses in this case. Puta, wala namang pakialam si Pangulong Duterte sa witness na yun. Hindi naman niya kukontakin yan. Wala namang cellphone yung tao. Matanda na yun. Hindi na nakakaintindi ng technology yun. Ano pa? As well as directives to fully comply with all orders issued in the case, to surrender immediately to the relevant authorities if required by the ICC. Pag kailangan daw ng ICC, pupunta siya. Kung kailangan siya makulungit, surrender siya. Ganun lang yun. The Philippines itself allowed prominent personalities, si Leila de Lima, particularly former Senator Leila de Lima, to continue performing her functions and responsibilities as a senator during the pendency of the criminal charges against her, di ba? Kahit nakakulong siya, senador siya, hindi na nga lang siya nanalo. The Philippines allowed these reasonable accommodations pursuant to the constitutional right to the presumed innocent until proven guilty. So, si Pangulong Duterte ay innocent until proven guilty. In view of his old age and exclusion from any meaningful social interaction, the former president's health is in danger of deteriorating further. Yun nga yun. Yun nga yung nakakalungkot Kasi papayat na siya ng papayat. And sinasabi ni VP Sara, naghahabilin na nga. Ayaw daw niyang dito siya sa Pilipinas. Gusto niya pag namatay siya doon, i-cremate na lang siya. Doon na lang daw yung kanyang abo. Ayaw niya nang umuwi ng Pilipinas. At naman, ganoon, Pangulo, wag kang ganoon. Matagal ka pa mamamatay. Maabot ka pa mga 270 years old. Si Enrile nga, wala naman silbi sa buhay. Buhay pa hanggang ngayon. Di ba? Wala naman yung silbi. Sayang pa yung hangin na sinisinghot nun. Mantakin mo, ilang daan taon na yan. Yung mga sinisinghot na hangin yan, ilang kilo na yan. Simula nung pinanganak niya hanggang ngayon, sumisinghot pa ng hangin niya. Wala naman silbi sa bayan. Wala nang silbi sa buhay. Wala nang silbi sa mga Pilipino. Pero pinapasahod pa ng Pilipinas. Di ba? Dapat yan. Magpahinga na ikaw. Marami ka pang silbi, marami ka pang namomotivate, marami ka pang nai-inspire, at marami pang naniniwala sa iyo, at marami ka pang magagawa. Kaya kailang umabot ka ng mga 300 years old. Bayaan mo na si Enrile nga umabot Tagal-tagal na Diyos ko, may listahan daw si kamatayan. Nakalimutan na yung listahan niya dahil nauna pa namatay si kamatayan sa kanya sabi nga dito, to grant the former president interim release in the form of a house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC would be beneficial to his health and while presenting no risk to the integrity of the ongoing trial. Di ba? Suma total, now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved by the Senate of the Philippines to express the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte, including inter alia or entering into an arrangement with the ICC to modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Doon na lang sa Hague, Netherlands, okay na yun.
Kaya sana naman, manalangin tayo na si Bongbong Marcos ay may tumitibok na puso. Alam naman natin na hindi niya gagawin yan, pero proof yan na kapag hindi niya yan ginawa, kapag hindi niya yan inadvocate, kapag hindi niya pinakinggan yung panawagan ng Senado, lalong-lalo na this is a resolution. Resolution na to ha. Pag hindi niya pinakinggan ito, pati ng mga tsuwariwap niyang mga walang mga laman ng utak, ibig sabihin, safe na to say, kasalanan talaga nila to, kagagawan talaga nila to, gusto talaga nilang mangyari ito, kasinungalingan yung sinasabi nila na nag-comply lang sila, etc. etc. Dahil sinabi mismo ng ng ICC na gobyerno niyo mismo yung nakipag-coordinate at nakipag-usap sa amin. Dinidinay naman yan ng Malacanang. Kung talagang dinidinay yan ng Malacanang at gusto ng Malacanang na maayos talaga ang bayang Pilipinas, itrato natin ng tao itong isang dating presidente na nagsilbi ng matino, mahusay, buong puso, walang halong katarantaduhan at pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Manalangin tayong lahat na sana katukin ng Panginoon ang pusong bakal ni Bongbong. Naniniwala ako wala siyang utak, pero puso meron yan. Naniniwala ako na may puso siya at ito ang request ng Senado. Sabi mo nga, tama ng pamumulitika. Ito na ang pagkakataon mo, Bongbong Marcos, para patunayan mo sa Pilipinas na wala ka mang utak, meron ka namang puso. Marami naman mga nagsasabi, itong mga hayop talaga tong hinihingi pa 10,000 ni Cayetano doon sa comment section. Teka Cayetano, bago yan, yung 10,000 muna na ayuda. Putang ina nyo, nangihingi pa kayo ng ayuda, hindi pa kayo nagsawa sa ayuda ni Romualdez. Ang dami-dami ng ayuda ng punyeta na yan. Pati ba naman yung 10,000 ayuda na naman hinihingi nyo na naman? Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yan, 10,000 ayuda na yan? Yung 10,000 ayuda, nung umpisa ng gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil nga hinahanap nyo ng hinahanap kay Cayetano, nagpanukala si Cayetano na magbigay ng 10,000 bawat pamilya. Dininay nga yan, dinicline yan ng budget secretary natin. Sabi wala daw pera, hindi binigay niya 10,000 kada pamilya, pero putang ina niyan, yung tupad, akap, AX, 4-piece, lahat-lahat. Ibinigay naman nila. Oo nga, anong ha? Ibinigay nila yun. Ayaw nila no 10,000 ni Cayetano, gawa ng pagka naisabatas yung 10,000 ni Cayetano na ibigay, di ang credit na kay Cayetano. Ayaw ng gobyerno na yung credit na pupunta sa iba. Wala na nga silang ginagawa Gusto mo pa yung credit mapunta pa sa iba. So ayun, pinigilan nila yun. Kaya yung mga humingi na 10,000 kay Cayetano, hingin niya yan kay Bongbong. Dahil vinito ni Bongbong yan. Ayaw ni Bongbong ng 10,000 nyo, mga tarantado kayo. Kala nyo wala kaming sagot ha? Akala nyo wala kaming sagot. Meron kaming sagot dyan. Yung nek-nek ninyo. At isa pang magandang balita. Uy, teka, yan. At isa pang magandang balita, mga bossing, eto. Yan yung isa pang magandang balita natin. Ayan Commission on Audit, Independent Auditors Report for 3 consecutive years. Palakpakan natin ang Office of the Vice President. Ang Office of the Vice President for 3 consecutive years ay nakatanggap ng unqualified opinion. Unqualified opinion ba yun? Nakatanggap po ang Office of the Vice President ng unqualified ano ba yan? Teka ito hanapin ko. Gusto ko kasi eksaktong words. Kasi hindi nakalagay yan sa may letter pero nandito yan. Unqualified, putang ina niyan. Hindi ko na nakita. Ayan. Unqualified opinion nga. Tatanga-tanga ka talaga So eto na nga mga bossing.
Congratulations, Office of the Vice President, dahil for 3 consecutive years nakatanggap po kayo ng unqualified opinion para sa opisina ng Vice President. Ano pong ibig sabihin ng unqualified opinion? Sige na nga, hanapin natin para maintindihan nyo ano yung unqualified opinion. BIR, para alam natin kung ano ibig sabihin, ha. Unqualified opinion in the context of the Bureau of Internal Revenue or financial statements generally refers to an audit opinion given by an independent auditor stating that the financial statement are presented fairly and in accordance with applicable financial reporting standards such as Philippine Financial Reporting Standards or PFRS. Meaning there are no material misstatements in the financial statement. It indicates that the company's books are in order and compliant with tax and accounting laws. This opinion may be required when submitting audited financial statements or AFS to the BIR or SEC for corporations. Yeah, corporations. Ito naman, sa ano naman to? Yan naman ay sa government office yan, yung Office of the Vice President. Congratulations. So ngayon, ito ngayon ang natin. Ito ngayon ang tanong. Ito ngayon ang tanong, para lang maintindihan ng mga troll. 3 years. Ilang taon na ba si Bongbong Marcos at si Inday Sara? 3 taon na sila. Papunta na sila sa 4 na taon. 3 taon na sila. 3 taon na rin, 3 beses na rin na nag-i-issue ang isang independent auditor report na walang issue sa kanilang paggastos ng pera. Walang kabulastugan, walang kamalian, lahat ng kinakailangan, kumbaga balanse yung libro nila. Oy, mali. Bakit, Bu? Naglolo ko na naman yata itong ano ko. Ayun nga yung sinasabi natin na walang issue, walang floating, walang hindi maipaliwanag. Everything is fairly presented. Walang problema. Noong hearing din dyan sa good government ni Chua, matatandaan niyo si Akop, ginisa niya yung taga COA. Sabi ng COA, wala pong problema. Maayos po ang pagliliquidate ng OVP. Wala po kaming problema sa kanila. Sabi nung ni Akop, walang problema? So hindi problema sa iyo to? So ibig sabihin talagang even the COA doon sa good government is saying wala pong problema. Ngayon, sino ba ang may authority? Sino ang merong kapangyarihan at sino yung binigyan ng mandato na scrutinize yung mga gastusin ng mga ahensya ng gobyerno? Commission on Audit, kaya nga silang taga-audit. Sila nga ang taga-tingin kung meron ba kayong ginagawang kabulastugan, kakurakutan. Hindi naman Congress, kasi ang trabaho naman ng Congress, mga bossing, is mag-legislate. Meron silang oversight function, meron silang karapatan magtanong, magtingin. Pero pag sinabi ng COA na wala pong problema, dapat ang Congress manahimik na, kasi hindi naman nila trabaho yan unless gawain nila. Dahil mga magnanakaw at kawatan sila, iniisip nila lahat ng taga-gobyerno katulad nila, imposibleng walang nililihim yan. Imposibleng walang tinatago yan. Tayo nga mga magnanakaw, linis-linisan tayo, yan pa kaya? Meron yan, silipin natin. Kasi di ba pinapadaan din natin yung yung kapirahan natin sa mga ganyan, mga confidential funds, di ba? Nilalagay natin kunyari sa scholar na to. Lalagay natin sa scholar na to, pero wala naman talagang ganong scholar. Nilalagay natin dito sa pinanggamot ni ganito, pero
wala naman talagang biniling gamot. O kumbaga, marami rin tayong hocus-pocus na pinaglalagyan ng mga pera natin eh. Kaya sigurado ko kung ginagawa natin, ginagawa rin ni VP Sara yan. Ang mali, hindi. Yun lang, kung meron 100 na magkakaparehong puro satanas, meron talagang nag-iisa dyan na matino. Ayun na nga, si VP Sara, kahit isang kusing walang kinuha, paano mo ba naman? Diyan lang sa Davao City, tingnan mo yung kanyang City Hall. Di ba umalis siya nang walang utang yung Davao City dahil ipapasa niya na sa bagong mayor sa kanyang kapatid. Bago niya iniwan sa kanyang kapatid, walang utang yung Davao City. At well accounted for lahat. Wala rin problema yung kanyang opisina sa pagliliquidate ng kanilang mga ginastos for the past administrations dyan sa Davao City. So ito lang ang nagpapatunay, consistent si Vice President Sara Duterte na maayos ang kanyang libro, maayos ang kanyang paggastos, na ang pera ninyo hindi nalulustay dahil according to Commission on Audit, which is the rightful agency ng gobyerno na magsasabi whether magnanakaw ka o hindi, dinispalko mo yung pera o hindi, merong misrepresentation, merong misdisbursement, merong kumbaga ano bang tawag doon kapag misappropriation. Sila yon. It is not the Congress. If you look at the power of the Congress, sila ang may hawak ng budget. At sila yung mga gumagawa ng mga batas at ina-approve ng Senado at pinipirmahan ng Presidente pag nagkasundo na yung BICAM. Yung Kongreso at saka Senado. Ganun yun. So, itong Commission on Audit ay may kapangyarihan, solong kapangyarihan na mag-audit sa mga taga-gobyerno. So ngayon, kung magtatanong pa din kayo saan napunta Inday Lustay, Piatos, kung ano-ano pang sinasabi ninyo, sorry po, ito na po yung sertifikasyon na si VP Sara Duterte, ang kanyang opisina, hindi magnanakaw katulad ninyo. Kaya nga dito mo ngayon titingnan kung ano ba talaga itong impeachment ni VP Sara. The reason why VP Sara is so confident na okay lang sa kanya kahit magkaroon ng impeachment dahil dito. For 3 consecutive years, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano kadami yung tanong nila, pag ipinakita ni Inday Sara ito sa kanila, tapos lahat ng mga katanungan nila Bakit? Meron pong proseso ng pagliliquidate ng mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kung confidential funds. Nakalagay po daw sa konstitusyon, according to Guanzon, na ang liquidation ng tawag dito ng confidential funds is ilalagay mo lang sa sobre na selyado. Ano na yun? Liquidated na yun. Ganun yun. Ngayon, kung gusto mong silipin yun, sabi nga ni Guanzon, pwede mong ilagay yung recipe ng adobo dun kasi hindi talaga yun dapat tingnan. Ang Commission on Audit, pag nakalagay, magkano yung confidential funds mo? Meron kang confidential funds 100 million. Nakalagay dun sa sobre, ito yung pinaggastusan ng 100 million na confidential funds. Nasa sobre na to, sealed. Okay. Klaro na yan. Naka-check na kagad yan. Ganun din sa inyo sa Congress Di ba? Pagka mag-ano kayo, yung liquidation by certification, di ba yung pera nyo, hindi nyo naman nililiquidate ng naka-resibo yan. Kasi nasa batas din yan. Kaya nga gusto namin ma-repeal yung batas na yan ng liquidation by certification. Gusto nga namin liquidation by receipt di ba? Diyan nga nagsimula kung bakit kayo gigil na gigil sa mga Duterte dahil hinanapan kayo na resibo Dahil alam ni Pangulong Duterte, mga kabulastugan ninyo, na lahat kayo may mga construction firm na dyan. At yung mga projects ng gobyerno, naka-subcon na sa mga kontrata ninyo, dyan fina-funnel ng DPWH, di umano, yung mga proyekto nila o pinapasubcon sa inyo para magsipagkitaan kayo. Nung sinabi ni Pangulong Duterte yun, ano nangyari, di ba? Tinarabaho nyo na sila.
Kung sinabi ni Pangulo yun eh. Sabihin nyo na naman, kami na naman nagsabi. Sinabi ni Pangulo yun. Gusto nyo, ireklamo nyo siya nandun sa ICC. Pero yun yung sinabi niya. O, kaya ayan ngayon mga bossing. Itong, kung gusto nyo baguhin yan, o baguhin nyo yung batas. Yun ang trabaho ng Congress, baguhin yung batas. Kung hindi sila masaya sa way ng pag-liquidate ng lahat ng may mga confidential funds, baguhin nila yung batas na ipakita lahat noong mga pinagkagastusan nila. Siyempre, kapag ni-request nyo yun kay Inday Sara, dapat kayo ganun din. Dapat kayo nagpapakita din, kumbaga lead by example. So lahat ng mga patutsyada nitong mga kupal na ito dyan sa Kongreso na magbubukas na naman daw sila ng panibagong Quadcom, panibagong Tricom at kung ano-ano pang com. Pucha yan. Umpisa pa lang eh. Sana nasayang yung 3 taon ninyo ng kakahiring. Sana naman itong pangalawang 3 taon ninyo magtrabaho na kayo. Diba? Magpasa na kayo ng mga batas. Hindi. Hearing na naman yung iniisip nyo. Magbubuo kami ng bagong Quadcom. Kasi yung Quadcom, ayun yung Pogo. Tingnan mo ngayon. Yung hayop na nawawalang mga sabongero, dinidikit na ni Boying Rimulya na naman sa war on drugs o sa kay Pangulong Duterte. Hayop, no? Oo nga. Dinidikit na naman nila kay Pangulong Duterte yung nangyari na sa missing sabongero. Magagawa ni Duterte, di naman nagsasabong yun. Hindi ba? So, ganun kasi talaga sila. Lahat kailangan maidikit nila sa mga Duterte. Kaya lang hindi na yan pipick upin ng tao eh. Kasi obvious na obvious, ilang beses nyo nang ginawa eh. Lahat na lang kinonekta nyo eh sa mga Duterte. Kahit kanina, dyan sa may Inquirer na naman. Yung kapatid ni Michael Yang ba yun? Kapatid ni Michael Yang may ginawang kabulastugan. Pucha, nahuli. Ngayon, ikinokonek na naman nila sa mga Duterte. Bakit? Kasi kapatid yun, noong kilala ng mga Duterte, anak ng tinapay na. Paano kung yung kuya lang yung kilala, yung bunso, hindi naman? Sabi ko nga kahit siguro kapitbahay nila Michael Yang, kapitbahay ni Michael Yang, nagbeating the red light, isisisi na naman nila sa mga Duterte yan. Kapitbahay ni Michael Yang, na kaibigan ng mga Duterte, ay nagbeating the red light. Mga abusado talaga. Sa lahat na lang dinikit sa mga Duterte. Ganun sila kabulastog. Ganyan sila kademonyo at kasatanas. Kaya nga talagang ito, naniniwala tayo with all this proof na naglalabasan ngayon, wala na talagang kwenta yung impeachment na yan. Wala na yan. So congratulations again sa OVP for 3 consecutive years of achieving excellence in auditing, auditors reporting. Congratulations. Kaya naman pala kumpiyansa si Madam eh. Sabi niya, I want bloodbath, I want a trial. Kaya naman pala pero ka ba naman 3 ganito eh. Paano ako naging magnanakaw? Sabi nga ng Commission on Audit, mula umpisang piso hanggang dulong piso. Nagastos namin dito. Ano pa nanakawin ko? O hindi ba? Sabi ng COA, hindi ako magnanakaw. Paano na to? O hindi ba? So sasabihin na naman ng mga Tinan mo yung mga congressman. Kaya nga sila putak ng putak ngayon eh. Kaya nga sila papresko ng papreskon kahit na yung impeachment nasa Senado na, ang ingay-ingay nila. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang tumahimik ito. Ayaw nila yung impeachment ni BP Sara lumabnaw kasi yun na lang. Yun na lang ang tanging pag-asa nila para matupad yung kanilang mga ipinangako doon sa mga may kasunduan sila. Na si BP Sara kailangan mawala sa 2028. Ito na lang ang pag-asa nila. Kasi pag pinasa mo yan sa ombudsman, kita mo, gusto nila tong, di ba, pinakialaman ng ombudsman itong kaso ng pinasa ng Congress. Tamo, nagalit yung Congress. Bakit nyo pinakialaman? O hindi naman namin pinapakialaman sa inyo. Tapos sabi ni Martires, hindi papakialaman, pinadalan nyo kami ng report. Si Amy Marcos, pinadalan kami ng report. Umaksyon kami. Nagpadala kayo ng report sa amin. Umaksyon din kami. Ba't nagagalit kayo? Kaya ngayon nagkukumahog si Boying Rimulya na mapunta sa ombudsman. Kasi nga, itong impeachment nila, ito lagay nyo sa kukotin ninyo, itong impeachment nila, mas malabnaw pa to kesa sa
sopas na walang gatas. Ha? Malabnaw na ito. Mukhang naglalaho na yung kanilang pag-asa. Kaya ang isa na lang ang pag-asa nila, i-convict si VP Sara saan? Sa ombudsman. Plunder ang ano nila dyan, ang ikakaso at ikinakaso nila dyan. At syempre, kapag ka ikaw ay na-plunder, may kulong na yan. At pag may kulong yan, ano na yan, wala ka na, hindi ka na talaga makakatakbo sa election, any elections. Kasi nga, ano yan, involving moral turpitude. Oh, di ba hindi niyo napapansin? Hindi niyo napapansin yung kaya nga si Boying tumutulo na laway sa Senate inquiry. Ang ganda-ganda naman ang posisyon niya sa DOJ hanggang 2028 nasa DOJ siya. Kung buhay pa si Bongbong niya na. Pero hanggang 2028 nasa DOJ siya. Sarap-sarap kaya ng DOJ. Bakit nagmamadali siyang magpunta sa ombudsman? Kasi nga mahinang-mahina na yung kanilang yung game plan ng impeachment. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabnaw na. Oo, malabnaw na mga bossing yung kanilang pangarap na yon kasi nakikita naman nila yung mga senador wala na talagang interes. Ultimo si Zubiri. Kakampi na ni Bongbong Marcos yan si Zubiri. Sinasabi niya pa na witch hunt yan. Tapos yung dalawang dilawang tae na kaibigan ni Risa Ontiveros, iniwanan pa siya. Putangin na niyan. Ganyan kalabo, ganyan kalabnaw at ganyan nakawalang kwenta yung impeachment na yan. Alam na nila yan. Kaya proceed na sila to plan W. Ang dami na nilang plano A, B, C, D. Nasa W na. Ang plan W nila, mga bossing, hindi na plan A, plan B, plan C, hindi na plan C, plan D. W dahil sumablay na lahat ng plano nila. 3 taon, binabanatan mo yung mga Duterte, hindi sila kumukupas. Pinakulong mo na yung tatay, halos mamatay na dun sa ibang bansa, hindi pa rin sila kumukupas. Di ba? Hindi pa rin nakakalimutan ng tao, mas lalo pang minahal ng tao. O kaya ngayon, yun na yung susunod nilang hakbang. Kailangan merong demonyo, merong satanas na mapunta dyan sa ombudsman na magko-convict kay VP Sara para hindi na makatakbo sa 2028 election. Yun lang yun. Alam mo yung pinaka-plan Z nila, yung huling-huli na talaga, wala na talaga. Yun yung pinaka-huling-huling plano na kapag hindi pa rin nagkatotoo, hindi pa napunta si Boying dyan sa sa ombudsman, tapos itong impeachment nalaos. Alam mo kasunod ang pinakahuli na talagang ito na yung pinakawalang-wala na talaga silang pag-asa. Kumbaga, worst comes to worst na. Yung ipapatay na nila si VP Sara, kaya sobrang delikado buhay mo VP dahil wala lahat ng ibinato nila sa'yo, supot. So meron na lang silang dalawang option. Dalihin ka sa ombudsman ng demonyong ilalagay nila dyan or patayin ka, kaya mag-ingat ka, madam. Again congratulations, siguro naman tapos na tayo. Siguro naman tapos na tayo dito sa dito sa issue na to ng mga ninakaw na pera ng bayan. Even Commission on Audit are saying walang issue ang opisina ni VP Sara. Sana nga man lang si Claire Castro magpakita ng ganito, no? Ikaw ba, Claire Castro, si BBM, meron bang ganito natatanggap? Kung wala, putangin na. Hindi ba dapat yun ang hanapin natin? Mas malaki budget ng Malacanang. Mas malaki yung budget ng Malacanang, mga bossing. At ito, pakinggan muna natin itong isang itong isang balita na to. Si Chavit Singson nagagalit. Si Chavit Singson nagagalit dahil daw hindi na daw siya, nakalimutan na daw siya ni Bongbong. Si Bongbong daw may sakit na kalimot. Hindi lang kalimot ang sakit ni Bongbong, may sakit pa siya sa tanga. May sakit ng tanga, may sakit pang katam. Ito pakinggan natin yung balita patungkol dito kay Chavit Singson. Nagtatampo yung matanda. Solid North pa naman kayo. Tapos yung kapwa nyo Ilocano, dinededman nyo daw. Ito, pasok. Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Hi, Yusek. Good morning. Sa isang interview po ni Mr. Chavit Singson, sinabi niya po na parang nakalimutan na po siya ng Pangulo after the elections kahit malaki po yung tulong niya dito at that's the last time they will help Marcos po. Nako, masama yun Sabi daw ni Chavit, ito na yung huling pagkakataon na tutulungan ko si Marcos. Alam mo ba sabi ni Chavit na kapag tumakbo si VP Sara sa 2028, siya ang susuportahan ko. Susuportahan ko siya all out. Chavit, ang tanong, buhay ka pa ba nun? Oo. Ako rin, nag-aalala, tataka din ako. Sabi ko, ha? Buhay ka pa ba nun? Baka mamaya patay ka na nun, ha? Oo, pero sa 2028 daw, kung tatakbo daw si VP Sara, susuportahan daw niya. Dahil ito daw si Bongbong, sinuportahan daw niya ng bongga. Pero dinedma siya. Alam mo ba merong isang event yata, I think in Japan, na even yung anak niya pinaalala sa kanya. Si Manong Chavit nandyan. Sinabi na ni ni Charis Pempenko. Oo, sinabi niya na si Manong Chavit nandyan. Hindi talaga binati ni BBM. Dinedma niya talaga. O putya, ganyan kawalang utang na loob yung putragis na yan. Alam mo, Chavit Singson, sa totoo lang, ikaw, napakaswerte mo. Bakit? Ang swerte mo kasi hindi ka pa pinapakulong. Tinan mo, si Atong Ang, pinakukulong na. Pinakukulong na si Atong Ang. Yung ibang mga sumuporta sa kanya, nakakulong na. Ito na nga lang, si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong ngayon, hindi ba? Ang laki nang naitulong niyan. Noong mga panahon na binababoy si Bongbong Marcos ng media, isang media outlet lang ang tumulong sa kanya. SMNI. Tinulungan siya. Gumawa sila ng napakagandang debate, pinakamagandang debate sa balat ng eleksyon ng 2022. Mas maganda pa sa ginawa ng mga malalaking network na mga kawatan din. Oo, mas maganda. Nakapaglabas si Bongbong Marcos ng kanyang saloobin nang hindi siya bababuyin. Katulad kasi kung pumunta siya sa debate ng ABS, bababuyin siya doon. Pinasara ng tatay niya yung istasyon na yun noon. Kung sa GMA, ganun din. TV5, ganun din. Kasi nga, ang tingin sa kanya noon, magnanakaw. Pinapalabas pa nga nila yung issue noon na dapat ma-disqualify si Bongbong Marcos kasi merong hindi binayaran na buwis, yung estate tax nilang bilyon-bilyon. Di ba? At kung ano-anong pang propaganda ng mga media noon o hindi siya umaatin ng tawag dyan, yung debate. Sa SMNI lang siya umatin ng debate. Anong nangyari? Hindi ba pinasara niya ang SMNI, pinatanggalan ng prangkisa? Tapos si Pastor Apollo Kibuloy, ang laki nang naitulong sa kanya. Lahat ng resources na pwede niyang gamitin, pinagamit sa kanya. Lahat na, pati mga bus, sabi ko nga sa inyo, yung debate dyan sa hotel, ang mahal ng binayaran ni Pastor Apollo Kibuloy dahil ang daming kasama ni Bongbong para lumakas yung loob niya. Lahat yung pinalamon nila, napakamahal per head, milyon. Mabot pa nga dumapot pa nga daw ng 100 million yun eh. Para lang sa kanila, para lang sa entourage niya. Putya yan, yung bus niya doon pa natutulog pagka mayroong sa Mindanao, rally sa Mindanao. Talagang sinundan ng SMNI lahat ng mga nila, ng kanilang mga sorties, rallies noong 2022. Anong ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy? Pagkapanalo, putya yan, nakipag-coordinate kaagad sa Amerika, yun. Ano nangyari? Di ba? Ito na, si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong ngayon, mga bossing. Nakakulong dahil sa kahayupan ng putang inang walang utang na loob na. Wala talagang utang na loob yan, Chavit. Kapal ng mukha mo rin eh. Ikaw, magkano lang tinulong mo eh. Si Pastor nga, mas marami pang tinulong, pinakulong pa. Magpasalamat ka nga, nakakalaya ka pa ngayon eh. Si Pangulong Duterte, tingnan mo, yung tatay niya, hindi ba, inilubog dyan sa libingan ng mga bayani kahit naman demonyo yung matanda na yan. Kahit hindi naman bayani yung tatay niya, inilibing doon para matapos ang lahat. Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Ayun, pinamigay sa ibang bansa sa ICC. Swerte mo nga, Chavit, dinidedma ka lang eh. Gusto mo pansinin ka niya, baka pag pinansin ka niya, ipakulong ka niya. Si BP Sara, kita mo humihiling lang siya kay BP Sara, maging vice president mo naman ako.
Ikaw, sige na naman. Para manalo ko? Kasi dinaya ako ni Robredo eh. Para maging vice president ako, mami, tulungan mo naman ako. Anong ginawa ni Sara? O sige, kahit na ayaw ko na national, gusto ko lang mag-mayor. Sige, tulungan ko kayo magpinsan, kayong buong angkampukin ng ina nyo. Lahat kayo ipapanalo ko, mga putang ina ninyo. Oo, yung si Romualdez, wala namang alam sa buhay yun. Naging Speaker of the House pa. Oh, si Bongbong, tingnan mo, Vice President ng hinihingi nilang magkapatid, silang dalawang manggagamit. Ano sabi ni VP? Sige, Vice President na lang ako. Presidente ka, pero ipangako mo sa akin ako gagamit ng chopper kasi kailangan ko umuwi ng Davao araw-araw. Ganito, ganyan, bigay mo sa akin yung National Defense, ubusin ko yung NPA, at saka itutuloy natin yung mga nasimulan ng tatay ko, mga build project. Ha. Ano sabi nung gago? Oo, sige, presidente. Pucha, ginawa mong presidente ang puki ng ina. Tapos anong nangyari? Di ba? Dinurog sila. Ayun, pinai-impeach si VP Sara. Pinai-impeach, binababoy, lahat. Nagbabayad ng mga troll farm para lang babuyin. Ano na nangyari doon sa nabisto ng bilyonaryo ba nakabisto? Nabisto ng bilyonaryo yung isang bilyonaryo rin dito sa Pilipinas na gumagamit ng troll farm at AI para babuyin si Inday Sara. Anong ginawa ng putangin ng pamahalaan? Wala. Nga. Ganyang kasama, ganyang kademonyo. Itong punyetang Bongbong Marcos na tot ng mga aliporis niya. Itong mga Pilipino bumoto sa kanya 32 million. Anong ginagawa niya? Di ba? Umalwan na ba buhay natin sa 3 taon? May bago bang mga infrastruktura? May bago bang umusbong sa Pilipinas? Wala. Nga. So tinraidor ni Pangulong Marcos lahat, pati yung bumoto sa kanyang 31 million, lahat ng tumulong sa kanya para maging presidente siya, pati ate niya, tinraidor niya eh. Ganyang kahayop yan, Chavit. Sino ka ba? Masyado ka naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo kahit bati tayo. Gusto ko ipaintindi sa'yo, ang swerte mo. Kasi kahit na papaano, kahit na kinalimutan ka ni Bongbong, at least hindi ka niya pinakulong. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pag may banat kay Bongbong, ikaw nagsasagot? Mahiya ka naman kay Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nga ang akala ang muntik ng ibotong presidente noong 2022 dahil lahat ng tanong, lahat na lang ng media, pati pambabatikos, si Vic Rodriguez, kawawang-kawawa, nakalbo nga eh. Long hair yun nun eh. Nung naging abogado ni Bongbong, kakadepensa, nakalbo siya. Napanot na si Attorney Vic, sorry joke lang yun. Sabi ko sa'yo, huwag niyo pakikinggan eh. Napanot na, ulitin natin. Nakalbo na si Vic Rodriguez, kaka-protekta sa kanya noong 2022. Ang taba ni Vic Rodriguez, ang payat na ngayon. Oo, dahil tas nila mong ginawa ni Bongbong sa kanya, di ba? Sinibak lang, basta-basta. Walang kaabog-abog. Samantalang putangin ng yan, nagmukhang matalino si Bongbong dahil sa kanya. Ngayong nasa posisyon na lahat kinalo, swerte ka pa nga eh. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. May Alzheimer? Walang Alzheimer yun. Oo, talagang demonyo yun. Traidor. Walang utang na loob. Hindi Alzheimer's, putyang ina. Inaano mo naman, parang masyado mo naman binaba yung may mga Alzheimer's eh. Yung may mga Alzheimer's, special pa nga yung mga yan. Hindi katulad ni Bongbong, putya, walang kapatawaran ng katraidoran ng hayop na yan. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, pagka yan si Bongbong namatay, sila ni Romualdez, tayo na pagdating dun sa impyerno, baka kunin pa nila, agawin nila pati yung yung trono ni Satanas eh. Ganyang kademonyo mga yan. Oo, ikaw talaga, Chavit. Alzheimer's, okay pa yung may Alzheimer's. Sakit yun ng mga mahal natin sa buhay na kailangan natin silang intindihin. Ito si Bongbong, hindi mo kailangan intindihin to. Hindi Alzheimer's to. Oo, hindi Alzheimer's. Talagang utak, Satanas talaga yan, ganyang ugali. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nadinig na po ng Pangulo. O puta nga. Gago rin eh. Hindi mo alam kung nadinig na ng Pangulo yung sinabi ni Chavit. Pero sinasagot mo pa rin. Tanga ka talaga, Claire Castro eh.
Kung hindi mo alam yung sagot ni Bongbong dun sa sinabi, pukinanginan niya, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita. Kasi pag tinatanong ka tungkol sa programa, wala kang alam. Pag tinatanong ka, saan ba yung balay kangkungan? Ay bibigay ko sa inyo mamaya. Pucha, nire-report mo na, hindi mo pa alam. Merong libo-libong mga barangay ang wala nang, baka drug-free, baka kaya drug-free, libre na drugs, ha? Oh. Sabi niya meron daw mga libo-libo ng mga barangay ang drug-free. Pucha yan, baka free na yung drugs dun, ha? O kaya baka sobrang buy one take one na sa sobrang dami ng supply, ha? O nung tinanong siya, ano ba yan? Saan ba yung barangay na yan na drug-free? Para lahat ng addict sa barangay namin palilipatin ko ron para maubos naman yung addict sa amin. O nung tinanong, anong sabi? Wala eh. Wala. Sabihin ko na lang sa inyo, bigyan ko kayo listahan. O kinaumagahan, may listahan ng dala-dala yung tanga. Puchang, kapal-kapal nung papel niya. O ayun, ito na yung mga listahan, di ba? Hinihingi nyo. Tangina niya, nung tiningnan ni Eden, yari, oh. Nung tiningnan ni Eden, putragis yan. Blanco yung kalahati. Utang ina yan. Kaya nga sabi ni Eden, kaya naman pala ang kapal-kapal, kasing kapal ng mukha niya, eh. Kasi blanco. O anong sagot niya kinaumagahan? Di ka nahihiya, Claire Castro? Ang sagot niya kinaumagahan, dapat yung PIDEA tanungin natin kung bakit blanco. Putang ina ka, blanco na nga, pinakita mo pa. Ikaw ang nagpresenta, dapat ikaw ang tanungin, hindi yung PIDEA. Tanga-tanga ka ba? Palibasa, scammer kayo, eh. Scammer mga putya. Oh. Ang mga tinuran po ni Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. Hindi nakakalimot. Gago. Nakalimutan nga lahat, eh. Nakalimutan nga niya na may pangako sa Uniteam. Nakalimutan niya yung 20 pesos na kilo ng bigas. Nakalimutan nga niya 1 milyong pabahay niya taon-taon. Nakalimutan niya yung yung mga mga magsasaka natin. Kinalimutan na ng tanga. Kinalimutan niya, nakakasabi lang niya ng flood control project na 1.5 billion per day tapos baha pa rin. Yung paghigo, paglunok niya sa mga baha. Sabi niya, pagka iipunin natin lahat ng baha, gagamitin natin sa Tagaraw. Wala naman siya infrastruktura tungkol dun. Nakalimutan niya lahat ng pinangako niya kay Inday Sara. Pinangako niya kay Inday, itutuloy yung build. Walang nangyari. Putangin na, pati ba naman yung Samal, ang ikli-ikli na lang yun, matatapos na. Pati ba naman yung Samal at saka Davao connection yung tulay, hayop na yan. Pati pala yun, hihinto pa. Konti na lang yun, nung nag-jetski kami dun, malapit na silang magtagpo, eh. Matatapos na yun, pinahinto nyo pang mga visit kayo. Nakakalimutan lahat ni Bongbong Marcos. Sinasabi mong hindi makakalimutin. Si Claire Castro, paka-fake news mo talaga. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. O, sino bang tangang maniniwala dyan? Meron bang nakalimutan na hindi mo makakalimutan? Putang ina kang babae ka. O, tingnan mo yung sasabihin nung tanga, o. Nakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. Ha? Oo, ha? Putang ina yan. Kahit na siya ay nakalimutan, hindi pa rin po makakalimot. Puta ragis yan. Para mong sinabing kahit po siya ay nagda-drugs, hindi po siya addict. Parang ganun, eh. Ang gulo na ng Pilipinas, Claire. Putang ina, lumayas ka na. Sa totoo lang, putya, ikaw talaga ang nagpapabagsak ng ekonomiya. Ikaw yung nagpapabagsak ng karera ni Bongbong Marcos. Ikaw talaga. Wala nang iba. Mga bossing, tingnan mo, saan ka makakita ng ganito? Oo, saan ka makakita ng nakakalimot ng hindi nakakalimutan? Anak ng tinapay, ulitin nga natin, ang galing-galing mo talaga, Claire. Governor Chavit Singson. Pero sa ating pagkakaalam po, ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. Explain nyo nga sa akin. Kahit po siya ay nagkamali, hindi po magkakamali ang Pangulo.
Kahit po siya ay hindi nagtututbrush, hindi po bad breath ang Pangulo. Kahit po siya ay hindi naliligo, walang putok ang Pangulo. Parang ganun yung sinabi niya eh. Huwag kang mag-alala, Chavit Singson. Kasi kahit na kinalimutan ka na niya, ay hindi ka niya makakalimutan. Oh, tangina ka. Boba. Walang utak. Abugaga. So, hindi na po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So, hintayin na lang po natin Hindi mo pala alam, sagot ka ng sagot eh. Hindi ka ba naman inutil eh. kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit. Nasagot ka ng sagot pag hindi mo dapat sinasagot. Pagka yung tinatanong sa'yo tungkol sa trabaho mo, wala kang alam. Pinanood ko kasi yung mga press ko nito. Alam mo ba minsan, sa umpisa magsasabi siya ng 2 programa na walang kakwenta-kwenta. Tapos pagkatapos nun, magtatanong yung mga media. Alam mo ba yung tanong ng media, hindi konektado dun sa 2 pinresent niya. Siya ganun ka walang kwenta yung mga proyekto ng amo niya. Ang pinatanong sa kanya, puro chismis. Kasi sagot na sagot. Walang alam to sa trabaho niya pag tinanong mo. Pero pag chismis ang tinanong mo dito, alam na alam nito. Oh, ganyan ka ulul to. Wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. Wala talaga. Ivy Reyes. Putsangin lang yan eh. Anong negatibong tugon mo ron? Yung sagot mo, negatibo na. Dito naman tayo kay Risa. Mayroon sinabi si Risa, may binanggit kasi si VP Sara na hindi pa man nagsasalita si Maurilio, nakita ko na yung affidavit niya. Uy, anong affidavit yun? So dahil doon, takang-taka si Risa Ontiveros. Kasi, papaano niyang nakita yung affidavit bago pa man magsalita si Maurilio? Hindi niya maintindihan. Pakinggan natin yung statement ni Risa Ontiveros dyan. Takang-taka siya. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Anong ibig sabihin nun? Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas. Kasi sa interview, kahapon sa The Hague, tinanong siya Oy, madam, anong statement mo tungkol dun kay Maurilio? Kasi di ba inaano ka, sinasangkot ka nung Maurilio na tumanggap daw kayo ng bayong-bayong bagbag na mga baril. Oo. Pinabulaanan nga yan ng mga banateros kasi malabo talaga na mula dun sa helipad, dun sa Glory Mountain. Kaya nga kami nagpunta sa Glory Mountain para busisiin yung mga testimonya nitong Maurilio. Dito yung helipad, yung tent, ang layo. As in, kilometro. Pataas pa. Puro pine tree pa yun. Papasok pa yun doon sa may golf course. Yung tent na yun, doon daw nagbibigayan. So mula sa helipad, bibit-bitin ni pastor yung bagbag na baril papunta doon sa tent na yun. Putangin yan. Ang layo nung tent na yun para kang may bionic eyes. Kahit i-telescope mo, hindi mo makikita Hindi mo talaga makikita. Sobrang layo nung na yun, noong tent na yun. Kaya nga sabi namin, kalokohan. Yung sinasabi niya na nakikita niya from helipad, nag-aabutan ng baril. So, sangkot si VP Sara dito sa sa testimonya nitong bata na to. Sabi ni VP Sara, hindi pa man nagsasalita yan, nabasa ko na yung affidavit nung tao. So, ibig sabihin, matagal nang bumaliktad si Maurilio. Ito lang pagbabasihan lang natin yung statement. Sabi ni VP Sara, nakita ko na yung affidavit. So, ibig sabihin, pag may affidavit, may sinumpa ang salaysay na bago. Naku po, may pangalawang sinumpa ang salaysay at pag nagsumpa ng salaysay yan, notarized yan. Pirmado yan. Katulad din ng ginawa sa'yo dyan sa Senado, di ba? Notarized yan, pirmado yan yung mga testimonya nila. So, may testimonya na pala na pinabasa kay VP Sara or nakita ni VP Sara. Ano ibig sabihin nun?
lumapit ba itong bata sa kanya para ipabasa yung or sabihin na hindi nagsasabi ng totoo? Hindi ako nagsasabi ng totoo noon sa Senado, ganun ba yun? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Sabi ni VP Sara, kailangan talaga ipaliwanag ni VP Sara yun ha. Kasi nagtataka tayo eh. Nagtataka tayo. Ang sinasabi ni Risa Ontiveros na ito daw Maurilio, kinidnap. Nag-message daw sa kanya, kinidnap. Papaanong magme-message sa'yo na kinidnap kung meron siyang gawang affidavit at nabasa ni Inday Sara? So are you saying Maurilio is that influential or ganun siya katalino? Nalalaruin niya yung dalawang kampo, lalaruin niya yung kampo mo at saka yung kampo ni VP Sara. Di ba? Oh, sinabi mo kinidnap. Sinabi ni VP Sara, bago pa magsalita yan, nabasa ko na. Gaano katagal yun? Kailan pa nabasa ni VP Sara? So, ibig sabihin, matagal na panahon bago magsalita si Maurilio. Ito sa akin lang matagal na panahon bago magsalita si Maurilio. Nabasa na ni VP Sara. So, ibig sabihin, matagal na panahon bago pa man si Maurilio magsalita, nakikipag-usap na itong Maurilio sa kalaban. Sa dati niyang mga sinisiraan, which is in this case si VP Sara. Okay, ito yung sinabi ni Ontiveros sa kanyang press con. Sabi ko mali itong ginawa ni Ontiveros kasi mabibisto siya dito eh. Ang sinabi ni Risa Ontiveros, may nag-message, kinidnap daw siya. Inactivate ko or sinabi ko sa Davao City, kaya pinuntahan yung Glory Mountain. Tapos, kinaumagahan, biglang nagkaroon ng video confession itong Maurilio. Nag-message siya sa akin na kinidnap siya, kaya ko siya pinapuntahan. Tapos kinaumagahan, biglang naglabas siya ng video. Ano yung nakikita nyong doon? Mali doon sa istorya na yon. Kung sinasabi ni VP Sara na nabasa ko na yan bago pa siya magsalita. Ang tanong, gaano katagal nang nabasa ni VP Sara yun? Halimbawa, paano pag sinabi ni VP Sara na 2 months ago, nabasa ko na yan. So ibig sabihin, 2 months ago or hindi na makita etong Maurilio. Kasi nga, according to Maurilio, siya daw ay itinitira sa kondo nito. So kung siya itinitira sa kondo nito, so syempre may gwardiya yung kondo na yan. Alam nila kung umuuwi pa dyan o hindi na. O kaya, mini-message siguro nila, hindi na sumasagot. Kaya nag-alala sila. Kaya ito is pwedeng istorya to, pwedeng mali, pwedeng hindi. Pero malamang mali. Malamang hindi totoo to malamang hindi totoo to. Pwedeng ako, dahil hindi na nga natin makontak, dahil kinakabahan na tayo, parang nag-missing in action na tong mokong na to. Pucha, gumawa na tayo ng istorya na kinidnap ng KOJC nasa Glory Mountain, puntahan nyo dun. Walang ibang tatakbuhan yan kundi dun lang. So, totoo ba? Kaya nga dito ka magtataka eh. Totoo ba na nag-message talaga yung Maurilio na kinidnap siya? Yung text message na yun na pinapakita niya sa press con niya, number ba talaga yun ni Maurilio? Hindi ba? Kasi tingnan mo
pinapuntahan niya ngayon sa Davao Police sa Tamayong. Kinaumagahan, nagsalita yung bata. Tapos sinabi ni VP Sara na, bago pa magsalita yun, nabasa ko na yung affidavit nun. So ibig sabihin, kung noon pa bumaliktad na yung bata, let's say for example naman, ang senaryo is bumaliktad si Rene. Noon pa, kung noon pa bumaliktad na si Rene, bago siya hanapin ng Davao Police doon sa Tamayong, ibig sabihin, nawawala na talaga yung bata. Wala na sa custody nila yung bata noon pa. Kaya nataranta sila kasi bakit biglang nawala, mukhang bumaliktad na. Mali, napindot. Mukhang bumaliktad na. Hanapin na natin. Hanapin natin kung saan pwede siyang magtago. Saan? Glory Mountain, taga dun daw siya. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung sequence. Nakukuha ninyo. Kasi doon nagulat din ako Noon pa, nabasa na ni VP Sara yung statement, affidavit. Pag affidavit, ibig sabihin, may yan, lagda at notaryado yan ng abogado. Kung noon pa, nabasa niya na, ibig sabihin, noon pa bumaliktad si Maurilio. Kung noon pa bumaliktad si Maurilio, ibig sabihin, hindi na siya umuuwi sa safe house nila. Kung hindi na siya umuuwi sa safe house nila, ipapahanap siya. Kaya nga siya pinahanap di ba? Kaya nga nagpunta daw. Kay Senator mismo galing yun na nakareceive daw siya ng text, kinidnap ako, dinala ako sa ganito, kaya pinasa daw niya yun sa Davao Police at yung Davao Police nagpunta ron. Apparently, wala silang nakita. Wala dun yung tao. Di ba? So ngayon, magkakaroon ka ng tanong, totoo ba na nag-text sa'yo na nagpaparescue o hinahanap nyo kasi nawawala na siya? Yun ang tanong. Hinahanap nyo siya dahil nawawala na siya, wala na siya sa safe house? Kasi siya din ang nagsabi nun, di ba? Sabi niya, doon sa safe house, dito 2024, nandito ako, buo sa kondo niya. Yun nga, kailangan pang anuhin yun kailangan malaman saan yung kondo na yun. Kay Ma'am Risa ba talaga yun? Kasi ako talaga hindi ako naniniwala dito kay Rene Pero inaano ko lang, parang tinitingnan lang natin lahat ng anggulo. Di naman tayo investigador, wala naman tayong alam sa buhay. Pero pinag-uusapan lang for the sake of conversation, di ba? Ngayon Itong Maurilio na to, 'di ba? Sabi niya 2025 nilipat siya sa isang safe house. Nakita niya pa nga daw doon yung nakita niya may mga binanggit siyang mga pangalan na nandoon sa na 'yon, sa safe house na 'yon. Delikado pa nga yung mga pangalan na nandoon Sabi nila nakalabas na daw sa Pilipinas pero nandoon pa pala. O kung sakali man nakita niya doon tapos pinalabas ng Pilipinas, 'di ba? Hinahanap nila nung nakaraan. Teka. 'Di ba sabi niyo 'Di ba sabi niyo hindi nyo alam paano nakalabas yan. But anyways, moving on, nilagay daw siya sa bagong safe house. Siguro napansin na ng bata, teka, nilagay na naman ako sa bagong safe house, mukhang wala na to mukhang matamlay na to mukhang wala na akong future dito, mukhang wala na akong mahuhut-hut dito, kung totoo man ng huhut-hut yan. Di ba? Kaya ayun, siguro bumaliktad na siya o baka kinonsensya na siya. Di ba? Hindi mo alam. Pero ang bottom line, hindi na siguro siya umuuwi dun sa safe house na yun for some time. Kaya nag-alala na sila. Bakit? Buong 2024 nasa amin ka, 2025 early nasa amin ka. Bakit biglang nawala ka? Pag nawawala, anong unang ginagawa? Pinapahanap. Si Senator mismo nagsabi, pinahanap niya sa PNP. Pero, ang istorya niya, pinahanap ko kasi may nag-text sa akin. May nag-text sa akin na sinasabi niya ganito, sinasabi niya ganyan. Kaya pinapuntahan ko. Pwedeng totoo yung sinasabi ni Risa. Pwedeng, kaya niya pinapahanap. Kung totoo naman yung sinasabi ni Maurilio, kaya nila pinapahanap si Maurilio kasi nawawala na siya. Yan yung dapat yung pag-isip. Ngayon, nasa inyo na yan kung kanino kayo maniniwala, sa sinungaling na si Maurilio o sa sinungaling na si Risa. Kasi at the end of the day, parehas naman talaga silang sinungaling
Kasi si Maurilio nagsinungaling siya sa una niyang testimonya, binawi niya yon. Di mo alam kung pagbawi niya, nagsasabi na siya ng totoo o kasinungalingan pa rin. Wala nang kredibilidad ang isang tao na nagsinungaling na. Pero kung inusig nga ng konsensya at merong intervention galing sa langit, pwedeng maniwala ako sa kanya. Pero napakahirap patunayan yan. Ngayon, eto naman si Risa Ontiveros na dati na ring, according to Topacio dati nang may mga issue ng mga katulad din nitong nangyari kay Maurilio. Dati nang may mga issue ng di umano tanim witness daw. So kanino tayo maniniwala? Sa isang taong senador na walang reputasyon o sa isang testigo na walang reputasyon? Either way, isa sa kanila nagsasabi ng kasinungalingan, isa sa kanila nagsasabi ng katotohanan. Very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video? Yun ang pinakamaling tanong mo. Yun ang pinakamaling tanong mo. Papaanong nalaman ni VP Sara yung kay Maurilio, yung affidavit? Papaano niyang nabasa? Papaano niyang nalaman bago pa magsalita? Dahil tinanong mo yan, paano kung sabihin ni VP Sara na 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago, kumontak na sa akin yan. Pinadalan ako ng affidavit o in-email sa akin yung affidavit. Total naman, yung email naman ng OVP, public yan eh. In-email, nabasa ko, di ko nga pinansin eh. Kasi hindi niya pinansin technically. Walang sinasabi si Sara Ontiveros, si Sara Geronimo, si Sara Duterte, wala siyang sinasabi tungkol dun eh. Na-brought up lang to, nagsalita lang siya dahil lang dito natanong sa kanya. Pero she never brought this up. Hindi niya nga ginamit to against Ontiveros eh. Kasi imagine tingnan mo if nabasa na to ni Inday Sara before, bakit hindi niya inilabas? Involved siya dyan. Bakit hindi niya inilabas? Ito na yung pagkakataon para makabawi ako sa'yo, Risa Ontiveros. Bakit hindi niya ginawa yun? Kasi nga, si Sara, hindi yan basta-basta naniniwala. Hindi yan katulad ninyo. Hindi yan katulad mo, Risa Ontiveros, na labas na lang ng labas kahit hindi pinagpaplanuhan. Imaginein mo, an information this rich information na ganito kalalim, scandalous na information at magagamit ko sa mga kalaban ko na bumabati ko sa akin, bakit hindi ko to ginamit? Pinupolitika nyo rin lang naman ako for the longest time, binabanatan mo ko. Bakit hindi ko ito inilabas at ginamit against you? Yun yung tanong doon. Mali ka ng tanong, Risa Ontiveros. Kasi kung sinabi ni VP Sara at kung sasagutin ni VP Sara yung tanong mo, 1 month ago, sinabi niya na sa akin, 2 weeks ago, sinabi na sa akin to, or lumapit na sa akin to, ibig sabihin, bumaliktad yung bata matagal na. At kung bumaliktad siya matagal na, matagal mo na siyang hindi hawak o nawawala. Kung matagal na siyang nawawala, kaya naman pala, nagpapunta ka ng pulis sa Tamayong. Kasi nawawala na. Diba? Mali yung tanong mo, ma'am. Dapat, ang tanong dito is, kung nabasa niya na to, bakit hindi niya pa nilabas? Kalabang ko siya. Yun ang tanong, di ba? Malinaw. Yun ang pinakamaganda sana na tanong dito, Madam Risa. Hindi mo sana tinanong kung papaano, kasi baka mamaya magbigay ng statement si VP Sara, tapos yung statement niya, yun ang maggigiba doon sa mga pinakita mong ebidensya, yari ka. Mas lalo kang hindi makaka-recover dito, ma'am, pagka si VP Sara na ang nagbigay ng impormasyon tungkol dito. So anong gusto mong palabasin ba, na si Inday Sara nang kidnap sa kanya? Kinidnap ni Inday Sara yung si Maurilio kasi sabi ni Inday, nabasa ko na yung affidavit So paano yun? Yun ang ang daming mga questions dito, but it still boils down to
maraming sinasabi yung Maurilio against you, yun ang pag-focusan mo. Huwag ka mag-focus dito kay VP dahil baka magulat ka pag biglang sinabi niya, hindi ko nga pinansin yan. May message sa akin yan, hindi ko nga pinansin yan. Kasi kung talagang kupal ako, kahit wala akong ebidensya tungkol sa pinagsasasabi nitong kupal na bata na to, ginamit ko na to against you, makabawi man lang ako sa'yo. Pero hindi ka ba nagtaka? Hindi niya ginamit yan against you? Oh. Baka hindi ka na naman makatulog sa dami ng mga tanong. Yun niya. Kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon. Your immediate reaction with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene to file charges against... Ito naman si Karen Davila, fake news din eh. Ini-encourage ba ni Inday Sara? Ang sinabi ni Inday Sara, sige, ano sinabi ni Inday Sara? Alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon. Your immediate Ang sabi niya na kung sa tingin niya ay dapat siyang mag-file ng kaso, dapat gawin niya din yun para mas malinaw. Kasi kung halimbawa, yung bata na yan, lumapit na yan sa akin, hindi naman ako ang korte. Hindi ba si Inday Sara, hindi naman siya korte. Itong mga ganitong expose, hindi naman to trabaho ng isang vice president eh. Kung ikaw sa tingin mo, batang Rene, na ginago ka nitong Ontiveros or dinouble cross ka or what not, dapat yan sa otoridad ka lumapit, hindi sa akin. Hindi ba? So kung noon pa lumalapit to kay VP at hindi niya ginamit against you, Ontiveros, ibig sabihin, hindi mo talaga siya katulad at walang pakialam si VP Sara sa ano ninyo, sa politika nyo. Tama, mali. Tama, di ba? action with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene. Di niya ini-encourage. Sinabihan niya na kung dapat magsampa ka ng kaso, kung magsasampa ka ng kaso, magkaso ka. Oo, para mas mapatunayan mo kung ano man yung ano mo, kung ano man yung mga sinasabi mo at kung sa tingin mo ay talaga namang nagkasala sila, o di ilaban mo yan sa korte. O di ba ganun si VP Sara? Kasi nga abogado si VP Sara eh. Abogado siya, so kailangan lahat by the book. Kailangan sumusunod sa proseso. Ano ba ang proseso? Susumbong ka sa akin tas ilalabas ko? Eh di katulad ako ni Risa. O magsusumbong ka sa akin. O anong gagawin ko? Di naman ako korte. Doon ka sa iba magsumbong. Hindi nga in-entertain ni ni Inday Sara eh. Tapos sasabihin mo takang-taka ka. Paano niyang nabasa? Nagtataka ka siguro kasi hindi niya ginamit against you yung information na nakuha niya. Eh magagawa mo si VP Sara matino. Si VP Sara nagtatrabaho, ikaw puro ka lang naman politika, ma'am. Di ba? To file charges against you in court. I would have no objection to that, Karen. O, di ba? Wala naman talagang objection eh. If the person will file cases, yun naman yung tama. Parang ikaw din, nagfa-file ka ng cases. Actually, di ka nga nagfa-file ng case sa korte. Nag-file ka ng case sa NBI, nag-file ka ng reklamo sa NBI tsaka sa DOJ. Hindi ka nag-file sa sa korte. Kasi nga, kapag sa korte ka nag-file, kailangan mo maglabas ng ebidensya. At malay mo, yung ebidensyang pinakikita mo, paano kung gawa-gawa lang yun? Paano ha? Hindi ko sinasabing gawa yun, pero paano kung gawa-gawa lang yun? Di ba, ibisto ng korte, di lalo kayong kawawa. Kaya nga optics, ang ginagawa nila, demanda sila sa mga ahensya ng gobyerno na mag-iimbestiga doon sa ipinaparatang niya. O mag-iimbestiga yung NBI, mag-iimbestiga yung DOJ, hahanapan nila ng probable cause bago maisampa yan sa korte. O hindi ba? Ganun yun? Hindi siya aktual na demanda. Katulad nung ginawa ni Tariela kay Sasrogando Sasot, dun siya sa RTC nagpunta. Ganun ang demanda. O itong sa DOJ at saka dyan sa NBI, reklamo yan. And then the DOJ, the prosecutors, and the NBI will find probable cause. Maghanap sila ng ebidensya. Totoo ba na nilibel to?
Champion siya ng freedom of expression tapos ayaw niyang magsalita yung mga tao against her. Tsaka sa dinami-dami ng dito ka magugulat, sa dinami-dami ng iskandalo na kanasangkutan nito, sa dinami-dami ng issue na binato sa kanya, hindi nagdemanda yan sa mga vlogger ever. Bilib nga ako sa kanya nun eh. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon na sobrang na-hurt siya? Bakit ngayon na sobrang na-bothered siya? Invested ba siya dito sa issue na to? Sino ba nasa likod kasi nito? Kasi hindi talaga ganito si Risa Ontiveros eh. Hindi siya pala demanda eh. Meron pa nga nagsasabi, noong nakaraan, di ba, sinasabi na may shota siya, ganito, ganyan, kabit, something, di ba? Yun yung makapanira talaga ng personal na buhay. Pero hindi siya nagdemanda dun. Dito lang siya kay Rene nagdemanda at ang masaklap, hindi niya pa dinidemanda si Rene. Ang dinidemanda niya yung mga vloggers na nagre-react lang dito sa issue ng Rene. Hindi naman kilala ng mga vloggers sino yung hayop na Rene na yan kung hindi nito pinakilala. O hindi ba? At kung may ginawang affidavit si Michael Maurilio o alias Rene laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay Apollo Kibuloy at sa KOJC, at kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury, no, as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. O kaya nga, sampahan mo siya ng kasong perjury? Sampahan mo siya ng kasong... so ibig sabihin, kung nag-perjury siya, nagsinungaling siya sa korte, sa Senado, perjury eh. Kung kakasuhan niyo siya ng perjury, ibig sabihin, kasinungalingan yung sinabi niya diyan sa Senado. Kung kasinungalingan yung sinabi niya sa Senado at ina-acknowledge niyo yun kasi nagfa-file nga kayo ng perjury, kasi ano ba yung perjury? Ang perjury is under oath ka, nagsinungaling ka. Under oath ka, nagsinungaling ka. Hindi perjury yung sinabi niya sa video kasi hindi siya under oath dun. Video niya yung personal yun at hindi ginamit ng Senado yun. Ang under oath siya is yung sinasabi niya sa Inday Sara, si Duterte, ganito, ganyan, si Pastor, ganito, ganyan, yung mga administrator, ganito, ganyan. Yun yung perjurious na statement niya. So if you're saying nakakasuhan mo siya ng perjury, nagsinungaling siya sa korte. So, ibig sabihin, inaamin mo na nagsinungaling siya sa Senado. Tama? So, kung nagsinungaling siya sa Senado, dapat lahat ng statement niya sa Senado strike out na. At dapat palayain na natin si Pastor Apollo Kibuloy kasi base sa kasinungalingan yung mga ikinaso sa kanya. Hindi maniwala eh. And of course, Karen, I'm very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan? Maganda yan. Sa susunod na interview kay VP, paano mo daw nalaman yung affidavit? Yun na. Sasagutin niya ngayon yan. Narinig ko yan 2 weeks ago, 1 week ago, 3 weeks ago, 2 months ago. Nakita ko na yan. Dinedma ko lang yan. So ibig sabihin kung nakikipag-coordinate na, nakikipag-usap na itong bata doon sa mga pineste niya, nakonsensya siguro siya, so ibig sabihin noon pa wala sa kanila yan. At kung wala sa kanila yung bata na yan, kaya nung tinanong si Risa Ontiveros, kailan mo ma'am na nasa custody niyo itong batang to? Kailan yung huli? Hindi niya nasagot di ba? Hindi niya nasagot ng eksakto nung tinanong siya, kailan nyo huling nasa pangangalaga nyo tong batang to. Never niyang nasagot yun. So kung hindi niya nasagot yun, malamang sa malamang nga, itong batang to, tumakas, nawala, hinahanap nila, nung nag-audit sila, nag-inventaryo sila ng mga ebidensya nila, puta, nawawala na yung bata. Ayun na, putya, bumaliktad na to. Hanapin nyo. Di ba ganun yung mga yung mga sa pelikula? Nasaan yung Hanapin yung bihag. Joke lang.
Napakapikon pa naman ito ni Ma'am Risa pagdating dito sa issue na to. Again believe ako kay Risa Ontiveros, kahit anong ibanat mo sa kanya, wala siyang pakinoon. Takan-taka ako, bakit ngayon sobrang nana niya? Bakit ngayon sobrang sakit na sakit ng kalooban niya sa nangyaring paglabas nito ni Maurilio? Kayo na bahala sumagot. Diyos mio. Ay! Bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Yun, yari ka ngayon, BP Sara. Yari ka. Yari ka ngayon, BP. Inano mo, binigyan mo ng isipin ito si Risa Ontiveros. At dahil dyan, kailangan mo ngayon sagutin yan. Paano mo nga naman nabasa, nalaman yung istorya ni Maurilio? At kailan mo nalaman yun? Sagutin mo to para magkaroon tayo ng idea kung ano ba talagang nangyari rito. Again wag nyo kong seseryosohin, walang kwenta yung mga pinagsasasabi nyo. Pinagsasasabi ko, hindi ako under oath at lalong wala akong kwentang tao, kaya wag kayo maniniwala sa akin. Okay, so maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. He's not in the mood, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And how did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang hanggan.